Kung may sakit ka sa likod ng tuhod na parang may chewing gum na nakakaistorbo at pumipigil sa pagpitik ng tuhod. Maliit na bukol na madaling hawakan. Malaki ang posibilidad na may Baker's cyst ka. Pero huwag mag-alala. Normal lang ito at karaniwang lumalabas habang tumatanda. Wala itong iba kundi bahagi ng likido na nasa loob ng ating kasukasuan na lumalabas papunta sa likod, na pumapagitna sa mga kalamnan ng ischiosulares. Karaniwan itong kusang nawawala at sa napakadalang na pagkakataon lang kinakailangan ng maliit na operasyon. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang ilang epektibong ehersisyo na makakatulong para mabawasan ang mga sintomas na yan at mapabuti ang muling pagsipsip nito. Para sa isang banda, magsimula kang alagaan ang iyong tuhod at magsimulang gumawa ng mga ehersisyo na magpapabuti sa iyong kalusugan. At sa kabilang banda, para tuluyang maiwasan ang posibleng operasyon. Para gawin ang mga ehersisyo, kakailanganin lang natin ng isa sinturon 3. Isang sofa 4. Ito para magkaroon tayo ng sandalan. Ang unang ehersisyo ay flexo-extension ng tuhod. Madalas nawawala ang kakayahan nating yumuko ng tuhod sa ganitong kondisyon. Layunin nating bigyan ng galaw, compression at decompression ang tuhod para gumalaw ang likido, magkaroon ng negative pressure at mabawasan ang pressure pati sintomas sa likod. Sandalan mo ang likod mo sa sofa, sahig, kama o kahit saan mo gusto. Hindi. Dahil kailangan dumulas ang papel, ilalagay natin ang papel sa sahig para madulas ito ng tama. Pansinin mo kung paano ko niluluhod ng todo ang tuhod ko hanggang sa makaramdam ng kaunting kirot. Yung iba sa inyo ay makakaluhod ng malalim. Yung iba naman ay kaunti lang. Yung iba ay hanggang dito lang, ayos lang yan. Bawat tao ay nagtatrabaho ayon sa kanilang kakayahan. Para mas komportable, pwede mong iluhod ang kanang binti o maglagay ng unan sa likod ng baywang para gumaan ang posisyon mo. Yuyuko tayo. Hawakan ang posisyon hanggang sa sumakit. Tapos tutulungan natin gamit ang kamay para iunat pareho. Gagawin natin ito ng 10 beses. At kung gusto mo, pwede mo pa itong ulitin. 3. Dapat bahagya lang ang sakit, mga 4 o 5 sa sukatang 0 hanggang 10. Iyon na ang pinakamataas. Ano ang ibig sabihin nito? 4, ibig sabihin ang 0 ay walang sakit at ang 10 ang pinakamalalang sakit na naranasan mo. Basta't mababa lang ang kirot, magagawa natin ito ng maayos at walang problema. 5 pa ang gagawin natin sabay-sabay kasama ko. Yuyuko tayo ng kaunti pa. Sigurado ako na sa bawat ulit ay makakarating ka pa ng mas malayo at mapapansin mo kung paano lumuluwag ang tuhod na yan. Unti-unting nababawasan ang limitasyon. 6, iunat natin. I-flex natin, iyon ang 7. Iunat natin. I-flex natin, tapos na ang 5, 6. Kung may kirot, huwag nang ituloy. Ibig bang sabihin na sapat na ang pagpuwersa? 7, 8. Hindi ko alam. Gawin natin ang huling 2. Iyon ang 9. Huling ulit. Ine-flex ko. Dinadala ko ang tuhod na yan sa pinakaabot para sa magandang pakiramdam ng paggalaw at nagpapahinga, napakagandang ehersisyo. Tatanggalin natin ang papel na yan. Tapos magpapatuloy tayo sa posisyong nakatihaya. Ilalatag ko ang banig para sa pag-unat ng hamstring. Sa pangalawang ehersisyo, kailangan natin ng sinturon. Kumuha ako ng elastic band, pero pwede ring kumot o tuwalya. Ang layunin ay humiga at mag-unat. Ang mga ischiosural ay mga kalamnan sa likod ng hita, at ang cyst ni Baker ay madalas dumudulas sa pagitan ng mga ito. Kaya, ang pag-unat at pagbawas ng tensyon ay makakatulong mabawasan ang pagkapisil. Para dito, hihiga tayo ng nakatihaya, kukuha tayo ng maliit na unan para sa ulo para mas komportable. Heto na, ilalagay ko ito mismo sa ilalim ng ulo ko. Kakausapin ko kayo sandali para mas maging maayos. At ang gagawin ko ay ilalagay ang elastiko mismo sa ilalim ng paa ko. Sa ganitong paraan, ang kabilang binti, mas gusto ko na manatili itong tuwid na tuwid. Kung nakakaramdam ka ng kirot sa bandang ibaba ng likod, pwede mong i-bend ang binti o maglagay ng unan dito, mismo sa ilalim ng likod mo. Kapag handa na ang lahat, napakadali lang, ganoon lang. Iuunat natin ng buo ang binti na tinutukoy. Hilahin ang dulo ng paa papunta sa akin at mula rito, panatilihin ang tensyon sa paa, tuwid na tuwid ang binti. Gusto kong dahan-dahan mong itaas pataas, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman mo ang kaunting pagkapit o higpit
sa likod ng iyong binti. Gaya ng sabi ko, pwede kang gumamit ng kumot, tuwalya o ilang sinturon ng sabay, pero hindi ito kailangan. Ginagamit ko lang para mas malinaw sa'yo. Simula sa sandaling ito, nararamdaman ko na ang tensyon sa likod na bahagi. Bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang antas ng flexibility. Ang mga babae ay malamang na mas mataas ang mararating. Ang mga lalaki naman ay mas mababa. Itataas mo ang binti mo hanggang maramdaman ang tensyon. Siguraduhin ding tuwid ang tuhod. May ilan na kayang itaas hanggang kisame. Pero ako, hanggang dito lang. At napakadali lang, panatilihin lang ang posisyon ng 30 segundo. Gagawin natin ito ng 3 set ng tig sa 10. At sa bawat makumpleto nating 10, dagdagan pa ng konting tensyon, hilahin pataas ang binti. Simulan na natin. Sige, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itaas ng kaunti, 3. Mas malakas na tensyon, 4. Pansinin mo na ang tuhod ay medyo nakabaluktot, hindi tuwid, 6, 7, 8, 9, 10. Itaas pa ng kaunti, malakas na tensyon. Huling 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. Baluktutin mo ng bahagya ang tuhod, sinusuportahan kita, huminga. Kung gusto mo, pwede kang gumawa ng isa pang set at lilipat na tayo sa susunod na ehersisyo. Magiging tulay ito sa ibabaw ng sofa. Naunat na natin ang likurang mga kalamnan, ngayon palalakasin natin ito gamit ang ehersisyo ng pag-angat ng puwitan. Kunin natin ang una na yan, tanggalin ang elastiko, humarap tayo at lumapit ulit sa sofa. Humiga tayo na ang puwitan ay nakaharap sa sofa, ilagay ang mga paa sa ibabaw ng sofa at humiga ng buo sa sahig. Pansinin mo kung gaano kakomportable ang una na ito kapag inilagay natin sa ilalim ng ulo. Mula rito, tingnan mong mabuti. Gusto kong tuwid ang mga binti mo at ang mga paa ay bahagyang palabas, hindi pataas. Tingnan mo sa gilid ng screen. Dito pataas, dito palabas. Hayaan mong bumagsak ang mga paa palabas. Tinitiyak nito na mas malakas ang pagkontrata ng gluteus maximus at mga kalamnan sa likod ng hita na nasa likurang bahagi ng binti. Ilagay ang mga braso sa gilid ng katawan, huminga ng malalim at habang humihinga palabas, itaas ang balakang ng tuwid pataas. Parang gusto mong gumuhit ng tuwid na linya mula balikat hanggang bukong-bukong habang pinipiga ng malakas ang puwit sa pinakamataas na bahagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mag-relax at pababain. Yan ang isang ulit, tara. 10 ang gawin natin sabay-sabay. Tingnan mabuti, tuwid ang binti, nakaharap palabas ang paa, at malakas ang pagpiga ng puwit sa pinakamataas. Ulitin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Abot sa baba, taas ulit. Ulitin. Walang pahinga, parang may credit card sa pagitan ng puwit. 3, 4, 5, pigang-piga, taas, baba, baba, taas. Habang ginagawa ito, gumagana lahat ng kalamnan ng iskyosural at puwit na parehong mahalaga. Baba tayo, 4 na beses na, isa pa. At pagkatapos, ituturo ko sa iyo ang isang mas komplikadong bersyon para sa mga mas may kakayahan. 5. Ang gagawin ko ngayon ay ilalapit ko ang aking puwit sa sofa. Subukan mo. Kung mahirap, gawin mo na lang yung baryanteng tinuro ko. Kung okay, ituloy mo itong pangalawa na mas mahirap. Ang ginagawa ko ngayon ay inilalagay ko ang mga paa ko diyan sa gilid ng sofa. Ang mga tuhod ko ay nasa 90 degrees. Nilalagay ko ang mga braso sa gilid ng katawan at itinataas ko ang mga binti ng pinakamataas. Mas mahirap, pinipiga ko ang glute ko, tuwid mula tuhod hanggang balikat at dahan-dahan kong ibinababa. Nakaisa na tayo, 4 pa ang gagawin. Hinahawakan ko sa ibaba at itataas, 2 na. Hinahawakan ko sa ibaba at itataas, 3 na. Sige, 2 na lang. Hinahawakan ko sa ibaba at itataas. 4, huling ulit, hinahawakan ko sa ibaba at itataas, 5 na. Ang galing, mahusay ang kalidad, dito at dito. Magpapahinga tayo sa pamamagitan ng maliit na galaw ng mga binti. Huminga tayo ng maayos at gumawa ng ehersisyo habang nakahiga, gumalaw, umunat at pinalakas ang likod. Gagawa tayo ng isang functional na ehersisyo ng pagbaba sa hagdan at pagkatapos ay tatapusin natin sa isang napakagandang posisyon. Tara, gawin na natin ito. Ang susunod na ehersisyo ang pinakamahirap sa lahat dahil gagayahin natin ang pagbaba sa hagdan.
Isang ehersisyo para subukin ang katatagan at lakas ng tuhod. Kailangan mo ng maliit na libro para dito. Mas mahirap ang ehersisyo kung mas makapal ang libro. Oh, hindi ko nabanggit ito sa simula ng video. Nakalimutan ko lang. Kung nahihirapan kang magpanatili ng balanse sa isang paa, kahit dahil masakit o madalas kang matumba, napakahalaga nito. Napakahalaga na may tungkod kang masasandalan, o pader, o upuan, o isang tao. Kailangan nating gawin ang mga ehersisyong ito ng may lubos na kaligtasan. Madali lang ang ehersisyo. Una, gagawin natin ito ng walang tungkod, tapos ituturo ko kung paano gamitin ang tungkod. Ilalagay ang kaliwang paa sa ibabaw ng libro. Bahagya akong sasandal sa pader at iluluhod ko ang kabilang paa. Pansinin mong mabuti na ang paa na nagtatrabaho ay yung paa na nakapatong sa libro. Mula rito, pwede kong ilagay ang kamay ko sa baywang, i-cross sa harap o ipatong sa tungkod. Tapos dahan-dahan kong iuunat hanggang sumayad ang sakong sa sahig. Bahagya akong sumasandal, inililipat ko ang bigat ko sa kanang paa at pagkatapos ay bumabalik ako sa likod at bumabalik sa orihinal na posisyon. Makikita mong matindi ito kaya iminumungkahi kong gumamit ka ng tungkod o gawin ito sa tabi ng pader. Ulitin natin ng 10 beses. Pataas, iniunat ko ang kanang paa sa harap. Ibinabagsak ko ang sakong, sumasayad, inililipat ko ang bigat ko sa harap. Ngayon, nilalagay ko ang bigat sa kanang paa, tapos bumabalik ako at binabalanse sa kaliwa. 2, gagawa tayo ng 10 ulit depende sa kakayahan mo. Kung masakit sa pagtapak, pwede kang gumawa ng 3, 4 o 5. Okay lang. Kung kaya mo at maganda ang ehersisyo para sa'yo, pwedeng umabot ng 10. 3. Dahan-dahan mong iunat pababa ang binti. Ayokong makita kang bumagsak. Sumusuporta ako. Inililipat ko ang bigat, sumusuporta sa tungkod at bumabalik sa panimulang posisyon. 4 na binti sa harap. Inilalapat ko ang sakong. Dahan-dahan kong iniunat ang tuhod ko. Inililipat ko ang bigat ko sa harap. Bumabalik ako sa likod. Inililipat ko ang bigat ko paatras. Isang hamon na ehersisyo. 5, tara na, 5 na lang ang natitira sa atin. At kung nakaramdam ka ng sakit, ayos lang. Naputuli mo ang ehersisyo sa kalagitnaan at bumalik. 6 ang kukunin ko. Kung ikaw ay isang taong napakagaling, pwede rin nating gawin ito na nakatawid ang mga braso sa harap. Pero, mas mahirap ito kahit mukhang madali lang sa screen. Babalik ako paatras. Balanse sa isang paa. 7 sa harap. Dahan-dahang ilalapag. Ililipat ko ang bigat ko. Gaya ng nakikita mo, lahat ito ay napakalambot, napakaharmonya at napakabagal. 8. Sa harap. Dahan-dahan sa likod, 9. Sa harap, dahan-dahan. Sa likod. At 10. Napakagandang ehersisyo, napakagandang pakiramdam. Dito nagtatapos ang pinakamahirap na bahagi ng maliit na set ng galaw at lilipat tayo sa sofa para sa mas masarap at mas masayang parte. Nagtatapos tayo sa magandang posisyon ng paghila na layuning paghiwalayin ang kasukasuan ng tuhod at magdulot ng suction effect para yung kontrito na hernia na extrude, yung cyst na lumabas, ay bumalik ulit sa loob. Para sa posisyong ito, kailangan natin ng ganitong pabigat pero mag-ingat dahil mahirap kung ilalagay agad habang pumoposisyon. Kailangan mo ng tulong ng iba, lalo na kung masakit tuhod mo. Ako mag-isa lang dito kaya ituturo ko ito, pero ikaw sa bahay mo, sana may kasama ka na pwedeng maglagay ng pabigat sa sakong o sa bukong-bukong mo para magawa mo ng tama ang ehersisyo. Una, lagyan ng pabigat ang bukong-bukong mo. Pwedeng gawin ito ng kamag-anak o kaibigan mo. Hindi kailangan ng ganitong pabigat. Kahit anong meron ka sa bahay tulad ng 1 kilong bigas, pwede na. Hindi mo kailangang bumili. Sunod, hihiga tayo ng nakadapa, dahan-dahan lang, dahan-dahan, at ilalagay ang paa sa labas. Ang sikreto, dapat nasa labas ang paa at komportable ang posisyon mo, gaya ng nakikita dito. Kung may sakit ka sa posisyong ito, huwag gawin ang ehersisyong ito. Kung wala kang naramdamang sakit matapos manatili sa posisyon ng ilang minuto, pwede na tayong magpatuloy sa ehersisyo gamit ang unan sa ilalim ng tuhod. Makakatulong ito sa mas mahabang leverage, mas malakas na pag-extend ng tuhod at mas mataas na tensyon sa kasukasuan. Tulad ng nakikita mo, halos walang suporta ang bigat sa tibia kaya't nai-stress ang likurang binti.
Kung makikita mong sumusuporta ang bahagi ng bigat, sumusuporta rin ang tibia. Pwede kang bumaba pa ng kaunti para tuluyang nakasabit ang iyong binti. At mula rito, mag-relax, hayaang bumagsak ang iyong binti at mag-enjoy sa posisyon. Hindi mo kailangan ng matinding presyon o mabigat na bigat. Basta panatilihin ang tensyon ng pimpa 10 minuto, mahalaga ito. Makikita mo rin kung paano umiikot at pumupuwesto sa gilid ang binti na laging nakaturo pababa sa sahig ang dulo ng paa. Sa ganitong paraan, mas malaki ang magiging epekto. At dito, pwede kang kumuha ng libro, cellphone o kahit ano na gusto mo. Pwede kang manood ng pelikula at magpahinga ng 10 hanggang 15 minuto o 5 hanggang 15 minuto magsimula sa maikling oras para makita kung paano magre-react ang tuhod mo. Ano sa tingin mo? Nagtrabaho tayo ng mobility, nagtrabaho tayo ng lakas, gumawa tayo ng isang napakahamon na ehersisyo gamit ang hagdan. At sa huli, ginawa natin itong stretching. Tandaan mo, mas mabuti kung may tulong ka ng isa pang tao. Kapag komportable ka na sa bigat at ang paa mo ay nasa labas, subukan mong lagyan ng unan para mas kakaiba at maganda ang pakiramdam. Paano ito gagawin? Piliin natin ang mga ehersisyong bagay sa atin. Gagawa tayo ng 2-3 set ng tig-10 ulit. Kami, isang set ng 10 lang ang ginawa dito sa video. Kailangan mo lang magdagdag ng pangalawa at pangatlong set para mas maging epektibo. At kung gumana ito sa'yo, sigurado akong mawawala rin yung equis mo. Mahalaga na hindi lang tumigil, kundi magpatuloy mag-ehersisyo para hindi maulit ito. Para lumakas ang hita at quadriceps na makakatulong sa kalidad ng buhay at bawas sakit. At kung gusto mong tuluyang mawala ang sakit sa tuhod habang buhay, may iniwan akong interesanting video para sa'yo na lalabas sa kanang itaas ng screen. Para mapindot mo, mapanood at matutunan ang lahat ng kailangan mo para mapabuti ang kalagayan mo. Wala na akong ibang sasabihin kundi magpaalam at magpasalamat sa pagsama mo hanggang dulo ng video. Sana magkita tayo muli sa iba ko pang videos. Paalam mga kaibigan.